Matapos ang pagkatalo ni Club Jam at ang pagdating ni Usaragi na nagpatalsik kay Utsumura, ngayon na i-review na natin ang chapter 97 and 98 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksihan na natin ang purong bakbakan sa pagitan ni Utsumura at ni Shishiba at Usaragi. Isang napakatindi at savage na laban mga kaibigan ng ating matutunghayan at tsak na ma-e-enjoy nyo. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena sa isang flashback na kung saan ay sabi dito ni Utsumura na gumawa ka talaga ng kalat dito. Sagot naman nga ni Shishiba na ngayon duguan ang mukha na wikang tumahimik ka. Kung papatayin mo ako ay bilisan mo na at gawin mo na yan. May kita naman dito na nasa loob sila ng isang silid na puno ng mga bangkay mga kaibigan na sagot naman ni Utsumura na pwede kitang hayaan na mabuhay. Tanong naman ni Shishiba na ano? Inuchi sabi naman ni Utsumura na may iba pa akong trabaho. Gusto mo bang sumama? Sagot naman ni Shishiba na bakit naman ako sasama sa'yo? Nasabi naman ni Utsumura na kulang daw kasi siya ng tauhan dahil daw sa isang tao. Kaya sabi naman ni Shishiba na hindi raw siya bagay na magtrabaho sa isang tao na sagot naman ni Utsumura na hindi naman daw itong si Shishiba ang magde-decide. Na ang susi raw para mamuhay ng mapayapa sa mundong ito ay ang isa daw ang sarili sa mga taong okay lang na mamatay. Kaya tanong naman ni Shishiba na magkano raw ang hourly rate sa trabahong tinutukoy nitong si Utsumura. Sagot naman ni Utsumura na hindi raw ito hourly rate kundi by commission daw. Na matapos niyan ay balik dito sa present, dito ay nagpakawala na ng atake si Utsumura na isang atake na mas lalong nagdulot ng damage sa mga bahay na naiwasan naman ng Shishiba at Usaragi. May kita naman na lumapit na si Utsumura na sabing ang lively naman daw ng batang babaeng yan nakasama ni Shishiba. Na junior ba raw niya ito? Napangiting sagot naman ni Shishiba na patawarin mo si Usaragi. Dapat pala na ipapag-greet ko sana siya sa'yo. Mahihain daw kasi siya sa mga bago pa lang daw na nakilala nito kaya patawarin daw sana nitong si Utsumura si Usaragi. Nasabi naman ni Usaragi na paumanhin. Kaya sabi naman ni Utsumura na mahirap raw ang pagkakaroon ng isang assistant na hindi nakikinig. Sagot naman ni Shishiba na sisiguraduhin daw niyan nakakausapin niya talaga si Usaragi sa kung bakit di raw niya natapos itong si Utsumura nung ginawa nito ang kanyang unang atake kanina. Na matapos masabi ni Shishiba ay umatake na si Utsumura na naiwasan naman ito na ngayon nagpunta na sa may bubong habang si Usaragi ay papatake naman ngayon kay Utsumura na nangaatake na sa niya ito mula sa likuran ay may isang payong naman na binuksan at ang payong pala na ito ay mula sa kasama ni Utsumura na ngayon ginamit ang payong para mablock ang atake ni Usaragi at maprotektahan si Utsumura mula sa buds saw ng weapon ni Usaragi. May kita naman na walang emosyon si Usaragi dito habang itong babae ay naghanda na naman ng isang atake na mula rito sa gitna ng kanyang payong na isang atake na nagpatalsik kay Usaragi. Agara namang minintay ni Usaragi ang kanyang balanse na sabi naman itong babae kay Utsumura na hindi raw maganda na ang binibigyan lang daw ng atensyon ni Utsumura ay ang mga bata. Sabi naman ni Utsumura na paumanhin. Sabay dito na itwinist ng babae ang handle ng kanyang payong at iname ito kay Usaragi na kung saan ay pinaulanan niya ng bala si Usaragi. So parang baril itong kanyang payong mga kaibigan. At tumatakbo ngayon si Usaragi para maiwasan ng mga bala niyan. Tumalo naman ang babae at tinwist muli ang payong dahil na nagsipaglabasan naman ngayon ang mga matutulis na blade sa gilid nitong payong sabay umikot ang babae sa napakabilis na paraan upang atakihin si Usaragi gamit ang mga blade na gumawa ng isang malawak na range of damages mga kaibigan dito. Pero na-block pa rin ni Usaragi ang atake gamit ang kanyang weapon at sumakay sa isang rickshaw. Nasabi naman ng driver na matanda na saan ba raw pupunta itong si Usaragi. Nasagot naman ni Usaragi na dun lang po. Kaya umalis na sila. Nasabi naman itong babae na mukhang masaya yan na. Balik dito kay Shishiba ay sabi naman ni Utsumura na alam mo na na-move daw talaga siya noon nung una niyang kinuha itong si Shishiba kasi iniisip daw ni Utsumura na nasa kay Shishiba raw talaga ang qualities ng isang assassin. Sagot naman ni Shishiba na alam mo ba kung ano ang kinakailangan para maging isang mahusay talaga na assassin? Na ang sagot daw ay either isa kang fanatical sa iyong paniniwala ng pagpatay o wala ka talagang paniniwala. Nasabi naman ni Utsumura na sinabi ko na yan sa iyo noon. Sagot naman ni Shishiba na nakakalungkot daw na paulit-ulit na sinasabi ng matanda ang mga bagay-bagay. Sabi naman ni Utsumura na ang mga assassins daw na may mixed feelings pagdating sa pagpatay ay naaapektuhan daw talaga sa kanilang mga desisyon. Na ang mga to ay ang siyang nauunang namamatay pero ang mga may simpleng mindset lang daw at hindi talaga nagdadalawang isip sa kanilang desisyon ay ang mga malalakas daw talaga. Tugon naman ni Shishiba na bakit ba mga matatanda raw ay lagi rong sinasabi ang kanilang mga teorya na isipin naman daw sana nila ang pakiramdam ng mga batang nakikinig politely sa mga matatandang to. Kaya napasabi naman si Utsumura na napaka-cold daw talaga nitong si Shishiba. Maya-maya pa bigla namang may umatake kay Shishiba at pinagdi-deflect niya ang mga ataking to na nagmula sa isang tao dito sa bahay nang makikita na itong lalaki palang gumawa ng ataking yun mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Shishiba na may kaibigan daw pala si Utsumura dito. May kita naman na ang mga pin na yan mga kaibigan
kaibigan na weapon ng lalaking umatake kanina ay tinabay may mga bomba pala na naka-attach na sumabog ngayon. Pero magkasabay namang tumalon si Shishiba at ang lalaki at nagpunta sa may bubong. Nasabi pa nitong lalaki kay Yotsumura na di na raw kailangan pa ni Yotsumura na lumapit o sumali rito kasi kaya na raw nila itong mga batang to. Sabay inatake na niya si Shishiba na pinag-deflect naman nito ang atake. Maya-maya pa'y sa ibabaw naman ni Shishiba ay may kita ang isang malaking mama na may daradalang parang drum na kung saan ay binagsakan siya rito mga kaibigan at tumagos talaga sila at nadiin sa sahig si Shishiba. Subalit nagtaka naman itong dalawa kasi biglang nawala si Shishiba. Maya-maya pa'y nagulat naman sila kasi nasa kanilang harap na ang martilyo o ang dalawang martilyo ni Shishiba na matapos yan ay magkasabay silang pinugutan ng ulo ni Shishiba. Isang napakabilis na atake na sabi pa nga ni Shishiba na dapat ay palakasin daw sana nila ang mga liig nila. Maya-maya pa may isang lalaki naman na nag-approach ngayon kay Shishiba na sabing pakiusap, "Sir, tumigil po kayo sa pagsasagawa rito ng gulo sa shop na ito." May kita naman si Shishiba na kumakain niya ng squid balls na ang stick naman ay ang kanyang ginamit para masaksak itong lalaki sa liig. Nabalak pala siya sanang patayin nito. May kita naman na nabitawan na ng lalaki ang kutsilyo. Sabay binayaran naman ni Shishiba ang vendor ng squid ball. Maya-maya pa'y nang nasa harap na si Shishiba nitong pinto ay tumigil naman siya na nang bubuksan na sana niya ito ay bigla naman siyang inatake ni Yotsumura na naiwasan naman ito at na-counter pa ni Shishiba ang atake nito gamit ang kanyang martilyo. Nasabi pa nga ni Shishiba na simulan daw muna nila gamit ang isang blow sapagkat may kita na nagawang matamaan ni Shishiba ang gilid ng bibig ni Yotsumura mga kaibigan. Kaya napasabi rito si Yotsumura na buti pa ay pinatay na lang daw niya si Shishiba noon. Matapos niyan ay balik dito kay Usaragi na nakasakay pa rin sa rickshaw ay may kita naman itong matanda na napapagod na. Maya-maya pa dito sa isang bus ay may kita ang babae na nakangiti sabay in-aim ang kanyang payong kay Usaragi na nasa tapat nito. Napatingin naman ng mga lalaki kasi may courtesan daw dito in which ay pinaulanan na niya ng bala si Usaragi na blinak naman ni Usaragi gamit ang kanyang weapon. Nasabi nito matanda na napaka-violente naman daw. May kita naman na nakatitig ngayon si Usaragi sa babae. Nasabi naman ng babae na huwag mo naman akong bigyan ng ganyang klase ng tingin. Mahirap makipaglaban sa isang syudad na may ganyang armas ano. Di naman nagsalita si Usaragi kaya bumaba ng babae sa middle side ng bus. Nasabing nakakatakot naman daw na dito na lang daw muna siya sasakay sa loob. At saka malamig din daw sa labas. May kita naman na kinuhanan nitong lalaki ng letrato itong babae na kinagalit naman itong babae. Nasabing huwag kang kumuha ng picture ng walang permiso. Papatayin talaga kita. Sabay tinutukan niya nitong payong ang lalaki. Subalit nang ginawa niya niyan ay may napansin naman itong babae nang bigla siyang tinamaan ng atake ni Usaragi gamit ang weapon nito na nilagyan ni Usaragi ng lubid mga kaibigan upang makagawa siya ng isang long range attack. May kita naman ang pagkagulat ng mga pasahero dito sa loob habang itong babae sumakay naman sa isang rickshaw. Nasabi pa niya kay Usaragi na nagkokosra ito ngayon ng istorbo sa mga tao. In which ay sabi naman ni Usaragi na oops, magagalit talaga sa akin si Mr. Shishiba. Mga salitang ipinagtataka naman ngayon ng babae sapagkat naalala ngayon ni Usaragi mga kaibigan ang time nung sinabihan siya ni Shishiba na di raw dapat gumawa itong si Usaragi ng pinsala sa syudad na dapat ay papatay daw ito sa mas tahimik pa na paraan. Nasagot naman dito ni Usaragi na tahimik naman daw siya. Sabi naman ni Shishiba na ang normal na mga tao ay nadidisturb daw kasi kapag nakakita sila ng mga bangkay. Kaya dito naman sa present ay sinabihan naman ni Usaragi ang babae na ang mga normal daw na mga tao ay may karapatan daw na mamuhay ng masaya. Na wag daw dapat nilang dalhin ang kanilang mundo sa mga normal na tao. Kaya napasabi naman itong babae na wikang normal na mga tao. Parang pinapalabas mo rito ng mga abnormal tayo. Ang sakit naman. Sino ka ba para magusga sa ibang tao? Deep down ay ang lahat ng tao ay may kagustuhan naman talagang mabuhay at may kagustuhan din silang pumatay. Na bakit daw nila pinapatawad ang mga taong nagdudulot ng pagdurusa sa iba kahit na ang taong yan ay nabubuhay lang din dito sa mundo. Na bakit ang act ng pagpatay lang daw ang kanilang hinahatulan? Sagot naman ni Usaragi na kailan ba tayo napatawad? Matapos yan ay balik kay Yotsumura. Sabi naman nito na mukhang nahirapan daw siguro si Shishiba. Kasi kung ipinares daw ito ngayon sa isang magandang batang babae ay napakaliit na lang daw siguro ngayon o seryoso na talaga ang pagliit o pagdiminish ng mga tauhan ng JAA. Sagot naman ni Shishiba na alam mo yung tungkol sa sinabi mo kanina na ang mga may malalakas na paniniwala sa pagpatay ay ang mga taong bagay na maging assassin. Na base dyan ay may sasabihin daw siya ngayon kay Yotsumura na ang idea raw na dapat nabigyan daw ng baril ang isang baliw na tao ay luma na raw ngayon. Na habang nagsasalita si Shishiba ay balik dito kay Usaragi na kung saan ay inatake na siya ng babae at tinutukan na siya rito ng payong nito mga kaibigan na kayang magpakawala ng malakas na firepower. Dito na nagsalita ang babae na napaka-delicate daw ng mukha nitong si Usaragi. Sabay inatake niya ito na nagpatalsik kay Usaragi at napapunta rito sa loob na kaagad namang sinundan ng babae at may kita naman na kumuha ang babae nitong wall painting habang kumakanta. Sabay tinakpan niya ang buong katawan ni Usaragi gamit ito at sinaksak
ito gamit ang kanyang payong. Subalit biglang di niya natanggal itong payong mga kaibigan. Nasabi pa sa isipan nitong babae na hindi niya na raw ito makuha-kuha pa. Nabalik dito kay Shishiba ay sabi niya na ang trend o uso raw ngayon sa mga assassins sa panahong to ay ang mga batang babae daw na may bilog na sauna weapon na lumaki raw sa farm. Balik dito kina Usaragi, may kita na hinawakan na niya ng mahigpit ang payong nitong babae at tinitigan niya ito mga kaibigan sa may butas nitong wall painting. Isang titig na kumulat naman sa babae na ngayon nagawang matamaan ni Usaragi ng atake gamit ang kanyang weapon na nilagyan niya ng lubid. Napunta naman ang babae sa labas na napasukan ng dugo na sabi sa kanyang isipan na nakakamangharaw ang kapangyarihan nitong si Usaragi na isa lang naman daw sana itong payat na babae. Na wala raw theories sa pagpatayng gumagana kay Usaragi na parang kipaglaban lang daw siya ngayon ng isang mabangis na hayop. Kaya magre-retreat na lang daw muna siya. Sabay umalis ng babae at hinubad niya ang kanyang kimono at habang tumatakbo siya rito ay sabi pa niya sa kanyang isipan na nasa isang turning point na raw sila ng kasaysayan na soon ay babagsak na raw ang JAA at pwede na raw siyang pumatay hanggat sa magsawa siya kung mangyari na yan. Matapos niyan ay bigla naman siyang napahinto nang bigla siyang hinila gamit ang lubid sapagkat may kita ang isang lubid na nakakonekta o nakatali sa kanyang likuran at mula yan sa may di kalayuan nang may kita na connected pala ang lubid dito sa weapon ni Usaragi mga kaibigan ko kaya't pinaikot na ni Usaragi ang kanyang weapon para mahilang babae na ngayon takot na takot habang si Usaragi ay nakatayo lang. Maya pa ay sa pagdilat naman ng mga mata nitong babae ay nagulat na lang siya na nandirito na siya ngayon sa loob ng isang tela. Kasama ngayon si Usaragi na pinapatahimik siya at may kita na nasa loob pala sila ngayon ng kimono na walang kaalam-alam ang ibang mga tao na dumaraan sa kung ano ang nangyayari sa loob sapagkat dito na pinatay ni Usaragi ang babae mga kaibigan na ginilitan niya ang leeg nito na napasabi pa nga itong babae na hindi raw ito patas na matapos niyan ay lumabas na si Usaragi kasi may init daw sa loob and just like that mga kaibigan ay bumagsak na rin ang babae at tuluyan ng namatay. Man, grabe, napaka-savage ng ginawa ni Usaragi, isang tahimik talaga na pagpatay na niliteral niya talaga mga kaibigan. At ngayon na natalo na ni Usaragi itong kasama ni Yutsumura ay sa susunod ay isang full final fight na ng Shishiba versus Yutsumura ang ating masasaksiyan na punong-puno ng emosyon, revelasyon at sobrang angas na fighting scenes mga kaibigan na wala talagang tapon every panel. Kaya tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.